Meron akong katanungan. Gusto ba natin maging Superman o superhero na merong kapabilidad na lumipad, magbuhat ng isang bagay na super bigat na hindi kaya ng isang normal na tao, or maging invisible, makapunta sa isang lugar sa titik lang ng daliri, or meron tinatawag na Ubermensch. Ito yung kay Nietzsche, na superhuman pero hindi sa paraan na karamihan na nalalaman natin. Ito yung kakayahan na hindi maging apektado sa lahat ng bagay. Kumbaga, unaffected ka sa mga pangyayaring normal na tao ay mabilis mag-react. Kumbaga, maging chill or cool or halos walang pakialam sa mga pangyayari. Yung sinasabi ni Nietzsche na spiritual or mental toughness, ito yung Superman o superhuman na gusto kong nalakayin. Pero syempre, hindi ka nga naapektuhan, chill ka sa mga pangyayari, or wala kang pakialam. Hindi nangangahulugan na wala ka namang emosyon. Syempre, kontrolado mo lang yung emosyon mo. Kumbaga, nagiging rational ka lang, or minsan radical, depende kung anong filosofiya ang i-apply mo Kasi malawak ang filosofiya. Hindi basta-basta isang filosofiya applicable na sa'yo. Depende yan kung saan ka naka-anchor ang iyong moral, values, o mga paniniwala sa buhay. So, yung superhuman na yan, or yung state ng isang pagiging isang above normal na individual, ay yung may kakayahang mag-control sa sarili, na hindi kagad nagre-react, hindi kagad nag-iisip ng mga bagay na yung maaari niyang pagsisihan. Kumbaga yun nga, cool, chill, pag nagkaroon siya ng isang sitwasyon na isang bagay na kadalasan ay nagre-react split second lang. Ako nga pala si Rebic, 53 years old, and nagtatrabaho pa rin. And gusto kong simulan yung channel na ito, or itong vlog ko na ito, sharing yung mga experiences ng isang normal na tao, which I think nararanasan din ng iba, o yung maaaring makapanood nito. And it just so happen, blessing in disguise, sinimulan ko tong channel na ito about motovlogging sana. Problema, walang oras. Mahirap mag-document ng isang motovlogging kung wala kang oras para lumabas. Ang tanging destination lang lagi kadalasan opisina, bahay. So nakakasawa yun. So The Lone Rebel, which is very related pa rin naman dun sa pagiging topic, kasi pagiging rebel sa Tagalog ay pwedeng naghihimagsik, pwedeng tumututol. Meron tayong pagtutol na hindi tayo agree o conforme sa lahat ng paniniwala. Yung mga kinagis ng kultura, maaari sa relihiyon, selective yung iba, pero hindi applicable. Kumbaga, kung ikaw ay isang taong mahilig mag-question sa mga bagay na sa tingin mo ay hindi
logical, hindi reasonable. Kasama mo ako dun sa mga taong yon. And maaari nating tuklasin yan as I go along with other episodes or vlogs na darating pa. And sa pamamagitan ng pagtatanong, ang pinaka-objective ko kasi dito, kasi kung nakikita niyo yung title is The Quest for Peace and Freedom, or paghahanap ng kapayapaan at kalayaan. Paano? Malawak, napakaraming aspeto. Pero titingnan natin parang andali. Pero in reality, hindi, napakahirap. So maraming episode, papaliwanag ko, share ko kung bakit napakahirap ma-attain yung peace and freedom na sinasabi natin. Ano yung mga balakid, ano yung mga nagko-control, ano yung mga external forces kung bakit hindi natin makuha. Excuse me. So, nabanggit ko nga, isa sa mga rason kung bakit gusto kong gawin itong vlog na ito is naghahanap ako ng mga kasagutan sa mga tanong ko na since bata until now, tanong pa rin. May mga sagot, pero hindi ako kontento. Gusto ko pa rin ng convincing na sagot. Ano yung pinaka reasonable, logical na sagot na kailangan ko maintindihan. Hindi yung base sa kung ano yung nandiyan dyan. Pangalawa, of course, magandang journal to Kumbaga, documentation ng since day one, magandang makita yung peace and freedom as you go along. May pagbabago sa perception, sa outlook sa buhay, hanggang saan yung kaya. Pero napakahirap nga ma-attain yung peace and freedom na yan. At isa pa, syempre, yung makakita ng mga taong parehas kong naghahanap ng ganitong mga katanungan sa buhay. Tinatawag na yung like-minded people, magkaroon ng malayang talakayan, sharing, experience na pwede nating ma-pick up sa bawat isa, and pare-pareho nating makita yung kanya-kanyang definisyon ng kalayaan at kapayapaan. Hindi ito applicable kay Juan, pwede rin kay Pedro, and vice versa. May kanya-kanya tayong definition. Kumbaga, yung moral values, yung moral compass, hindi iyan standard, hindi yan specific. May kanya-kanya tayong paniniwala. At ang pinaka-importante doon is respeto, at the same time, hanggat hindi naman tayo nakakaabala, nakakaperwisyo sa ibang tao, wala namang masama. And isa yun sa topic ng buhay, yung tinatawag nilang the facts of life. Ano-ano ba yun? So, yung ultimate objective of seeking or searching for peace and freedom, matatakal natin yung tinatawag na kabuluhan ng buhay. Ano ba ang purpose ng buhay? Bakit tayo nandito? And how is that related in finding peace and freedom? And with that, I invite you to join me on the next episode discussing related topic dito, and unti-unti nating buksan, talakayin yung mga concerns, issues, matters that relates to our objective. Okay? So, kumusta mga kaibigan? Sana ay okay ka riyan. Bye-bye.